lahat, ako si Karen. At ako naman si Archie. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakalagang isyu sa ating komunidad, ang wastong pamamahala ng basura o solid waste management. Nakikita natin sa araw-araw ang mga basura sa kalye, sa ilog at sa ating mga paligid. Pero alam ba natin kung paano harapin ang problema ito? Tara, sama-sama nating alamin. Ano ang solid waste management? Ang solid waste management ang tamang paraan ng pag-ayos, pagkolekta, paglipat at pagtatapon ng basura upang maprotektahan ang ating kalikasan at kalusugan. Ayon sa RA 9003 o mas kilala sa katawagang Ecological Solid Waste Management, ito ay nagpapahayag na ang bawat Pilipino o ang bawat isa ay may responsibilidad sa pamamahala ng kanilang basura sa wastong pamamaraan. Hindi lamang ito batas, kundi ito ay tungkulin ng bawat isa para sa mas luntiang kinabukasan. Ang unang hakbang sa wastong pamamahala ng basura ay ang paghihiwalay o segregation. Naririto ang 4 na kategorya. Una, ang biodegradable o mga basura na mula sa pagkain at halaman tulad ng balat ng prutas, tira-tirang pagkain at mga dahon. At maaari itong gawing fertilizers o pataba. Pangalawa, ang non-biodegradable tulad ng plastic, baso at metal na hindi madaling mabubulok sa lupa. Pangatlo, Ang recyclable tulad ng papel, karton, bote at lata na maaari pang magamit muli. Pang-apat, ang special waste tulad ng mga gamot, baterya at chemicals na nangangailangan ng espesyal na pagtatapon. Sa susunod na magtatapon ka ng basura, isipin mo muna kung saan ito dapat ilagay. Kilala ba ninyo ang 3Rs? Ito ang mga paraan sa pagbabawas ng basura sa ating kapaligiran at sa pagpapanatili ng ating kalikasan. Reduce. Iwasan ang paggamit ng mga gamit katulad ng plastics na naglilikha ng basura sa ating kapaligiran. Halimbawa, kapag tayo ay namamalengke, iwasan ang paggamit ng mga plastics at gumamit ng eco bag. Reuse. Ang mga gamit na pwede pang magamit, huwag ito itapon. Mga bote na pwede pang magamit, gawin itong flower vase o lalagyan ng mga bulaklak. Mga damit na luma, huwag itong itapon dahil pwede pa ito gawing basahan sa ating bahay. Recycle. Ibigay sa mga junk shop at recycling center ang mga materyales tulad ng papel, plastic, metal at para maproseso upang gawing mga bagong produkto. Mga epekto ng hindi wastong pagtatapon. Pag hindi natin kinamahalaan ang ating mga basura, malaki ang dulot nito sa ating kapaligiran. Ang pagbabara ng kanal at ilog ay nagdudulot ng pagdaha tuwing umuulan. Ang polusyon ng tubig at hangin ay nagdudulot ng iba't ibang sakit tulad ng dengue, resistant disease. Ang pinakamalaking epekto ang pagkasira ng kalikasan na dapat ipamana sa susunod na eliminasyon. Magsimula tayo sa simpleng hakbang. Ihiwalay ang basura, iwasang magtapon sa maling lugar, at ituro sa iba ang wastong pamamahala ng basura dahil ang malinis na kapaligiran ay hindi regalo sa atin ng kalikasan. Ito ay ating responsibilidad para sa kalikasan. Mga kaibigan, ating pakatandaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Sa ating tahanan, sa ating paaralan, At sa ating komunidad. Huwag nating hintayin pa ang gobyerno na magsimula. Ikaw ang pagbabago. Ako ang pagbabago. Tayo ang pagbabago. salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan, Ang kalikasan ay pangalagaan para sa mas luntiang kinabukasan.